Hi guys! Welcome to my vlog! Hi guys! Good morning! Check out kami ngayon sa Art Hostel. Ngayon yung travel namin papuntang Bukhara. So, mga 4 na oras siya from dito sa Tashkent. Yung Art Hostel ay nabook namin siya ng 3-5 or 3-4. 3-4 something. Basta close to 3-5 and 2 nights na siya. So, pumapatak na parang 1-7 lang siya per night. Oh, tinan mo, wala ng snow. Nung isang araw na to, punong-puno ng snow. So, let's go. Punta na natin yung ating Yandex. Bye, Art Hostel. Hindi nagkasya yung aming luggage. Tingnan mo naman. From here sa Art Hostel, papuntang station ng train. 10 minutes lang naman daw yung biyahe. So yun, itong nabook pala namin Yandex. Guys, ay ano siya, 22,000 so. Thank you. So, kakarating lang namin guys sa Tashkent. Iba yung spelling, Tashkent. 10 minutes nga yung biyahe. Medyo nagtagal lang dito paikot kasi traffic. So let's go kasi 8:30 yung schedule ng train natin. So 7:50 na. Let's go. Medyo maliit na yung station niya. And pagpasok mo, kailangan mong mag-scan. Mag-scan tayo ng mga luggage. And may security guard talaga sila. So bili muna tayo ng coffee. Ang cute naman ito parang turo-turo, naka-plastic. How much? Okay yung train nila. Actually, economy lang ito na-book namin kasi wala na kami na-book na pang business class. Hindi ka dito kumain and mag-coffee. Doon sa kanina sa station, bumili kami ng coffee. And bumili ako ng croissant. Pero ang cute ng croissant nila, ang laki. Pero masarap siya actually. Pero tingnan mo yung lagayan niya. Plastic labo. So guys, may pa-free pala. Akala ko walang pa-food to kasi economy lang. Pero may pa-free sila. Coffee, unboxing, 3-in-1 coffee. Oh, may chocolate. Chocolate. May wipes. Yan, tinapay. Unboxing and merong sticker. Guys, this is the Uzbekistan Railway and try natin yung CR nila. So ito pala yung restroom. Andan. So, parang may ano din sila. May sink. Parang pang airplane to. Medyo malubag dito. So, yung luggage. So, it's 12 p.m. and dumalis tayo kanina ng Tashkent ng 8:30 a.m. So, from Tashkent, tadaanan natin yung Dashtabad Station, Samarkand, and Navoli. Last stop natin, yun na yung Bukhara. Okay. So, ito pala yung Bukhara Station. Konti na lang yung yellow. Paglabasan ng station, marami na mga alok sa'yo na taxi. Huwag mo lang silang pansinin. Kasi sa amin, balak namin mag-Yandex pa din. Time check ay 1:30 p.m. and kanina naglalakad kami, pinakita namin sa inyo. Naglalakad kami doon galing sa Bukhara Station. So, tinakasan namin yung mga taxi driver kasi alok ng alok.
As in, pag-aagawan ka doon paglabas ng Bucharest Station. So, nakasakay ko na kami ng Yandex at punta na kami sa Nanosh Hotel. And medyo challenging sa amin yung bagahe namin kasi usually yung nabubook namin ay sedan lang. And yung trunk niya, medyo maliit siya. Actually, nung papunta kami ng Bucharest Station from Tashkent kanina, ganun din yung nangyari. Medyo malaki yung luggage and nakabukas na yung trunk niya kasi hindi na kasya. So, andito na tayo ngayon sa Nanosh East Hotel. Medyo tunaw na yung snow pero medyo malamig siya. Let's see. Hi! Ang ganda naman ng room na to. Ang ganda ng bed! Ang ganda! So, ang laki ng TV nila, ha? Smart TV siguro to. Tapos dito, ano nga to? Ang saya naman nito kasi may sink sa loob ng room. Wow! OMG, ang ganda dito! Bathtub is calling! Siguro inisip ko na, kaya siguro mga sedan lang yung nabubok namin. Kasi may mga eskinita talaga na pang sedan lang yung kasya. Hindi siya kasya yung mga malalakihang mga SUV. Hindi kasya, be. So, siguro, isa din yun sa mga factor bakit mga sedan lang yung nabubook namin sa Yandex. So, ngayon, pasyal-pasyalan muna natin yung city center. Okay. So, ito na yung center. So, let's check. Actually, itong building na to, yung likod niyan, yan yung matatanaw mo dun sa room namin, sa Nanosh Hotel. Subukas siya. Subukas siya, oh. So, si Abdulaziz Madrasa. According dito, na-complete daw to noong 1658. And known for its luxurious and rich interior ornamentation. Architectural monument, Abdulaziz Khan Madrasa, 1651-1652. So, dito sa loob ng compound ni Ulugbek Madrasa tsaka ni Abdulaziz Madrasa. Marami ding mga coffee shop actually. So, paikot siya. May mga hotels din. Dito may mga nagtitinda ng mga jackets and textiles doon. And maraming pusa dito nakapansin ko actually. At nataba sila. So, maraming textile dito talaga. Ang laki ng dome na to, ha? Ang ganda. So, nakikita niyo yung nasa likod ko. Yan yung Kalan or Kalyan Minaret. So, sabi dun sa na-research ko, ano na daw yan? Tinayura yan nung 1127 CE ni Karakhanid ruler Muhammad Arslan Khan. Grabe, ang laki niya! So, parang ano na siya? 800, no? 800 years. So guys, papalabas na dapat kami doon dito sa Nanosh kasi bumalik lang kami, kumuha lang kami ng sombrero at gloves. Pero nung papalabas na kami, narang kami ni Malika. Punta na namin yung rooftop kasi maganda na yung view ngayon. And, tinan mo yung palibot ng Nanosh. Ang ganda dito, sobrang linis. Okay. Nakatakot naman dito. Mukhang may butas pala to. So, nasa rooftop kami ngayon guys, nung Nanosh Hotel. Dito sa rooftop, yung view ay itong Abdulaziz Madrasa and Ulugbek Madrasa doon. And yung Kalyan Minaret. Ang ganda niya, di ba? Tsaka yung mosque. Ito kami ngayon dito sa rooftop kasi sabi ni Malika, may sunset daw ngayon. So, akala niya siguro lilitaw yung sun. Pero wala kasi medyo makapal yung yung fog na tatakpan siya. Pero maganda yung view kahit walang sunset. So, nandito tayo ngayon sa Poe Kalyan Square. And itong site na to, isa daw to sa archaeological site. Sinasabing ancient bathhouses daw to nung unang panahon and ginagawa din daw tong market nung kapanahunan pa nila. Tingnan mo itong mga bricks. Parang old bricks talaga siya. Yung bakas ng kahapon, andito pa talaga. So, nandito na tayo ngayon sa Nyabi Square. Nyabi House.
Lyabe House Square. So, alam niyo ba guys, yung buong Bucara, hindi lang yung building, kasama siya sa UNESCO World Heritage List. And sinasabi nila na nauna pa raw mabuo yung Bucara City kaya sa Rome. So, kada kanto guys, meron siyang police station. So, parang safe naman dito maglakad-lakad. Historical building, tapos yung mga hotel. Parang isa lang yung design, no? Parang nakakalito tuloy. Sige, so kain muna tayo guys. Dito tayo sa Atmosphere ba? Bustoka. Zolotaya, Bucara. Ano yung init? Ang lakas makasosyal ng nila. Ang lakas makasosyal ng interior nila. Interior design. Tapos yung corner ng niya. Di ba yung wall tsaka yung ceiling niya. Yung pagkaupot ng mga design. Parang isa nga lang yung mga design. Parang ganun siya. Parang kay Abdulaziz na yung building niya. Kapag ganun din siya. Pa-curve. Almost mga ganun yung napansin ko, yung building nila. Yung sa harap, pa-curve siya. Ito yung noodle soup nila. Ito yung sa Abay Hostel din, in-order ko. Iyon, yung Bucara daw kasi isang major intellectual and religious hub ng Silk Road. So, itong mga pattern na to, parang hindi lang sila decoration. Parang nagpapakita rin sila, parang visual language nila to communicate yung communicate spiritual and cultural values nila. So guys, nagulat kami. Akala ko radyo lang na malakas. So may pala doon, may kumakanta talaga. So pakinggan natin yung kanta nila kasi parang ito actually sa Kazakhstan and Uzbekistan, sobrang buhay na buhay yung musika nila dito. So kahit saan ka pumunta, actually nung sa Amirsoy nga kahapon, nasa parking lang yung mga tao, pero sayaw sila ng sayaw. As in, sa malaking grupo sila, sayaw ng sayaw. So buhay na buhay yung musika nila dito. So guys, ito yung kebab nila. Ay! Napakalambot, B! Bango niya. Ang lambot. And masarap yung food, tsaka mura lang. Surprisingly mura. Mura siya sa ganun kagandang setup sa loob. Pang fine dining siya na resto. In-expect ko nga mga 2,000 yung mabibil namin. Pero 900 pesos lang. Ang dami na namin kinain. Ang dami namin in-order. So, napakita namin sa inyo kanina yung walang ilaw na kailan minaret. Ipapakita din namin sa inyo yung may ilaw na. Wow! Tingnan niyo yung kailan minaret, be. Mga be. Tingnan niyo, ang ganda. So, alam niyo ba, guys, yung ito pa lang kailan minaret. Bukod sa, di ba, bukod sa pinag-ano na siya, ginawa siyang, pinagdadausan siya ng mga regular prayers. Dito rin daw, parang, tinawag din daw itong death tower. Kasi, pag may mga paparusahan, dyan daw yata hinuhulog, papunta dito. Kahit ilang earthquake, hindi siguro magigiba yan. So, papauwi na tayo sa ating hotel. Nasa likod lang. Parang siguro mga 5 minutes walk lang from Nanos Hotel, tong historical site na to. So, sabi ni Kuya, isulat daw natin yung gusto nating breakfast tomorrow. Kasi ang guest lang pala nila ngayon ay Camila. For 2 people lang yung lulutuin niya. So, iyon. So, meron silang ito yung breakfast option nila. Morning! So, ngayon nag-breakfast muna tayo. And naka-ready na yung breakfast.
Yung food namin, dahil matagal kaming lumabas. Heating pad pala to. So yung mga food, kahit na matagal kang lumabas from kwarto, dito muna nila nilalagay para mainit siya. So yan. Tingnan mo to, oh. Hindi ko lang kung caviar yan or ano. Ay, oo nga. So guys, breakfast na namin dito sa Nanosh Hotel. Ang dami nilang option ng breakfast. Dito siguro sila magpa-breakfast dito, no? So guys, kaka-out lang namin. Actually, nag-check out na kami sa Nanosh ngayon. And iniwan lang namin yung mga luggage namin doon sa isang area nila kasi balak pa namin mag-ikot-ikot. And balak namin umikot doon sa Bolo House Mosque. Isa tong mosque daw na ano, para may fish pond sa harap. So guys, kaya pala napapansin ko yung halos lahat ng mga buildings dito, structures. Halos pare-pare yung design padating sa entrance. So ang tawag pala nila dyan, sabi nila, hindi lang yan door, kundi isa siyang portal na sa kanila tinatawag din ng pistak. So ito yung Ark of Bukhara. Ang laki niya palang wall, no? Ang laki niyang wall. So itong Ark of Bukhara ay tinayo pa noong 5th century. So, almost 15 years. Alam niyo, ilang libong taon na yung nakakaraan. Pero mukhang repaint lang siya ng bago kasi bagong pintura. Oh. Pero siguro, mas maganda siguro kung hindi nila nirepaint yan ng white. Kasi parang nagmukha siyang, alam niyo yung bago. So guys, nandito tayo ngayon sa Bolo House Mosque sa likod ko. Actually, nasa harapan natin yung Ark of Bukhara and then yung Tower ng Bukhara. So, itong Bolo House, yung sabi nila na tinayo daw to noong 1712 pa. And it was constructed by Abdul Faiz Khan, a ruler of Bukhara. Binilang ko yung mga poste na yan. So, sabi nila, 20 daw yan. So, binilang ko 20 nga. And then, pag nag-reflect siya dito sa pool, magiging 40 siya. Which is, ano daw, parang sinasabi nila na symbolic number in Islam. Medyo nalalamigan kami. So, naghahanap kami ng coffee. And nakita namin tong Oriental Tea House. Medyo maliit lang yung papasok. Tara! Nakakatakot, no? Maano siya? Medyo parang maliit na eskinita. This one? This one ba? Or at the other side? Let's see. So, meron sila sa taas. Meron din sa baba. Tignan mo open. Kinarm siya. Oh, so ano talaga siya? Parang bato. Hindi siya kahoy. Bababa kami guys. Hanap kami ng ibang establishment na nag-a-accept ng card. Kasi konti na lang yung cash namin. So, bumabiyahe na kami ngayon papuntang train station. Check out kami sa Nanosh Hotel. Sobrang nahiya kami dun sa may-ari kasi una pa lang, bumiti kami nung ref magnet. Kaya namin kung magano, kung ano. Tapos maya-maya na magbabayad na kami. Sabi ni Shokrat, yung may-ari dun, free na daw yun sa amin. Wala na kami magbabayad. Nakakatuwa, diba? Tapos ito pa yung mas nakakatuwa. Kasi di ba malayo yung Nanosh dun sa pick-up point nung Yandex namin. Hinatid kami, nakakatawa. Hinatid kami niya sa sasakyan niya. And nung pagbaba namin nung car niya, inaabutan namin siya ng pera. Pero ayaw niyang tumanggap. Sabi niya, no money. Nakakatawa. Ang grabe. Sobrang kind ni Shukrat. Ang ganda na ng service nila. Ang ganda na ng hotel nila. Hello, Shukrat. If you are watching us, hello and thank you so much. We had a great stay in Nanosh Hotel. Oh my God, makakain tayo ng kanin.
So, nasa loob tayo ngayon ng Bucharest Station. Papuntang Samarkand. So, 6 p.m. pa yung flight. Ay, yung flight. 6 p.m. pa yung train. 6 p.m. pa yung train, pero inagahan namin para mag-ikot-ikot na din. Dumalit lang tong Bucharest Station. Pero, kakain muna tayo. And may nakita kami rice. Yes, it's a rice. Na-stress na. Merienda. Merienda namin ay kanin. Kanin yung merienda namin. Pero may potato siya. And beef daw to. Royal. Fanta yung tawag dito sa kanila. And kumuha kami ng isang chips. So, itong kakainin namin ngayon ay total of 105,000 som. So, titikman lang namin to. So, cheers! Ang bango, ha? Parang ano siya, parang biscuit. Hindi siya, yung typical, yung mga piatos. Hindi siya ganun. Parang siyang crackers. Masarap siya. So, pag dito, alam mo yun, yung flow na ganito. Gusto namin tinapay. Nakatay kanin nila dito, eh. Pero may kanin na, kasi yung plug kanin na yun, eh. Lagi siyang may side na tinapay. Yun ang napansin mo sa mga dish nila dito. Hindi mawawala yung tinapay. Palabas na kami, guys, ng station. Naghihintay na kami sa aming train. So, alis kami ng 6:08. Sobrang sakto sila umalis dito. Parang Japan din. So, ito na, guys, yung train na sasakyan namin. Aalis kami ng 6:08 ngayong gabi. Ngayon ay 5:30 pa lang. So, 30 minutes pa lang, andito na sila sa platform and naghihintay na sila ng mga pasahero. So, yun, Afroshob, yung pangalan ng train namin. And ito yung high-speed train nila dito sa Uzbekistan. Let's go! Parang isahan lang siya, from north to south. Alam mo yung parang LRT lang siya. So, nasa car 3 kami ata. So, pagkita lang natin yung passport natin. There's our passport. Thank you. Thank you. Ito kami. Ito yung seats namin. Actually, may may kortina siya ngayon kasi gabi na nga. Tingnan natin yung susunod nating pupuntahan, which is the Samarkand. So, darating tayo doon ng siguro mga 8 p.m. tonight. Thank you. So, kakababa lang namin sa Samarkand. So, hanap lang tayo ng another way pupunta dun sa loob ng station. Doon tayo magbubook ng Yandex. Ito yung train namin. Approach siya. Very nice. High-speed train. So, ito yung VIP entrance, guys. So, walang bantay. So, nakapasok kami. I think this is the ang ganda ng VIP. Entrance. Punta dito sa station. Super linis. And may garden sa loob. Ganda. May malaking orasan din pala dito. So, Samarkand. Welcome to Samarkand. Ang laki din palang Samarkand na to. So, hindi muna kami pupunta doon sa labasan kasi baka mamaya pag-agawan kami ng mga taxi na naman. So, doon sa Bukhara na paglabas mo talagang pag-aagawan ka, hindi ka makakakilos kasi andyan sila, tumatabi sila sa inyo. I-room tour namin kayo sa aming guest house. Tara! Let's go! So, dito may free dispenser. So, pwede kang mag-igib dyan ng water na inumin. Ganda naman yung nila, mga design. May clock doon, wall clock. Ayun, parang tayo na sa isang compound. Ayan mo. May duyan pa sila,
Tignan mo yung mga may yellow pa nga tira. So, ito sa maliit na compound, di ba lupa siya? Pagpasok mo agad dito sa room na to, yan na yung room namin. So yan, mula dyan hanggang dito, yan yung room namin. Kasi pasokin natin. So actually, ito na yung room namin. Hinupad dito na yung shoes ko kasi bawal lang ipasok dun sa loob. So, unahin ko muna ipakita sa inyo yung toilet namin. So, hiwalay yung toilet namin. Dito yung paliguan and then dito yung may bowl, yung banyo mismo. So, pagpasok, ito na agad yung paliguan. So, may... Ari ko! Ang init na paso ako. So, ito yung towel dryer. So, kung may basa kayong towel, pwede nyo sampay dito. Napaso ako. Mainit siya. Mainit. Buksan natin yung room mismo namin. So, dito, merong totoong halaman, totoong sili. Manghang kaya to. Ito ba yung siling demonyo? Pero, may ganun ako naririnig eh. Tapos may heater. May mga pine trees na halaman. And may TV. So, ito yung pag hinawi mo to, yung view niyan, yun yung parang sa compound nila na may mga, ano nga to dito, mga halaman, may, diretso sa gate nila. May halaman at may mga ano ngayon, palayok na natumba. So may mga palayok na mga natumba. Ito rin, so bali dalawang window siya. Actually may, okay, so may aircon siya na pwede nyo rin gawing heater and then may heater pa siya mismo. So, itong room guys ay pang-apat siya. Pang-apat na actually siya. Pero yung bino ko kasi ay apartment split type. Tapos, nung tinawagan namin yung may-ari, originally, yung split type dapat na ibibigay niya sa akin. Split type room. Kaya lang, ang sabi niya, medyo malamig daw dun ngayon. So, ito yung mas warmer daw. Kaya ito yung binigay. So, binerify ko naman na kung kami lang talaga yung tao sa room. Kasi pang-apatan yung bed eh. So sabi niya, oo naman. Kayo lang dalawa dyan. Dalawa lang yan. For 2 people lang yan. Dito kami ngayon sa Abdulaziz Madrasa. Harap ko yung Ulugbek Madrasa. So, gusto ko lang magpa-thank you. Maraming salamat ulit sa lahat sa pagsama sa amin sa buong araw nito dito sa Uzbekistan, Bukhara. Please do subscribe to our channel para mas dumami pa tayo. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga susunod namin mga travel adventures dito sa Uzbekistan. Maraming salamat again muli mula dito sa Bukhara, Uzbekistan. Sabay-sabay tayong sumigaw na it's beautiful! Maraming salamat! Paalam!